Ngayong araw ay dumating nga yung 10 sako ng semento. Eto mga sementong ito ay siyang gagamitin para pang flooring dito sa bahay namin at katulad na nakaugalian, tayo pa rin yung naghakot ng semento para makaiwas sa napakalaking gastusin. Pagkatapos nga nito ay sinimulan agad yung pagtambak ng lupa at bato, sabay flooring at smoothing na lang din para diretso yung trabaho at wala nang balikan. Inaplayan nga din pala ng red cement kasi gusto ng mga magulang ko na yung bahay na to ay katulad ng bahay namin sa Cebu. Marami pa nga itong sobrang bato at buhangin. Eto naman yung sobrang lupa. Ilalagay natin ito sa sako ngayon dahil medyo makulimlim at parang uulan kaya kailangan natin itong masecure para hindi anurin ng tubig kapag bumuhos yung napakalakas na ulan. At katulad ng inaasahan, bumuhos nga yung napakalakas na ulan. Gayunpaman, hindi tayo nalungkot kasi ang ulan ay isang biyaya para mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan. Kinabukasan ay sinimulan agad yung pag-flooring ng kabilang parte. Medyo sablay nga lang yung unang pag-apply ng red cement kahapon kasi nga wala pang may alam sa amin kung paano yung tamang application. Gayunpaman, mayroon ngang kasabihan, nadadaan ka muna sa pagkamali bago mo ito maitama. Malapit na ngang sumapit yung dilim at tuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. Nagbabakasakali din kasi sila na matapos yung pag-flooring ngayong araw na to. Pero kahit anong pilit kung hindi talaga matatapos ay hindi talaga matatapos. Hindi dahil hindi nila kaya itong tapusin kundi dahil ay kinulang tayo sa semento at wala nang mapagbilhan dahil yung mga tindahan dito ay sarado na. Kaya ngayong gabi ay susubukan nating matulog dito sa kabilang parte. Medyo nakakatakot nga lang kasi yung mga bintana ay nakabukas pa at alam mo naman dito sa probinsya, napakaraming story ang kababalaghan. Yan na muna para sa video na to. Hanggang sa muli. Paalam.